kami mabuhay kasama mo at ng Espiritu Santo, mag
Pananampalataya, yung pananampalataya ng mahal na Birhen, no? Na ating dapat dinadala rin sa buong taong ito. Siya ang pinakaganap na alagad, siya ang pinakamasunurin, nagbigay halimbawa sa pananampalataya at pagsunod sa Diyos. Kaya yung pananampalataya niya ay kinalulugdan ng Diyos, kung kaya't dapat din natin yung sundin o tularan, lalong-lalo na sa pagpasok ng taon. Ang nakaraang taon ng 2020 ay punong-puno ng pagsubok. No? Marami tayong mga aral. Sana pinagninilayan natin ang mga bagay-bagay na nangyayari. Halimbawa, ang katotohanan na maaari palang magbago na lamang ang takbo ng mundo. Diba? Yan ang dinulot ng pandemya. Isang araw, nagising na lang tayo na tayo ay naka-quarantine na. Isang araw, nagising na tayo na kailangan nating mag-face mask, no? Mag-face shield, mag-alcohol, mag-social distancing. Mga bagay na parang noon ay mahirap isipin na mangyayari. Siguro sa ospital lang o sa ibang lugar. Pero sa buong bansa at sa buong mundo, ito ang nagdulot para magpalit tayo, no, ng klase ng pamumuhay, yung new normal na sinasabi. So yun yung isang aral na maaari, kagyat, kailanman o sa anumang panahon, maaaring magbago ang takbo ng buhay. Kung kaya't kailangan nating laging maging handa, at yan din ang tinuturo ng ating pananampalataya. So parang parang Adbyento, that it can come anytime. That's why we should be ready. Pangalawa ay yung may pagkahugot na na aral, may mga bagay na pag nawala, saka lang natin napapahalagahan. Di ba? Itong panahon nito ng 2020, maraming mga bagay na hindi na natin magagawa. At maraming mga pangyayari o events na hindi na natin pwedeng gawin. Halimbawa itong misa. No? Maraming mga nagsabi na saka lang nila nabigyan ng halaga, naisip kung gaano kahalaga sa kanila ang misa nung ang misa ay hindi na naging available. For, we really did not also think that it will not be available. Kaya lang, isinara ang simbahan dahil nga sa ating kaligtasan. At mula noon ay hindi na tayo nakaranas ng pagdiriwang ng misa. And then, many people appreciated the importance of the Mass in their lives. Or, yung mga tao na minamahal natin, may mga tao na namatayan ng kamag-anak, may mga tao na hanggang ngayon hindi pa nila nakikita dahil nga sa pandemya, na they took for granted visiting them or meeting them or loving them when this pandemic was not yet around. So, yun ang nagbigay ng kaliwanagan. And I think, pag natapos ang pandemyang ito, people will be gathering. People will be meeting each other, and hopefully people will be loving each other. Another lesson maybe is lumabas, yung mga tunay na pagkatao ng maraming tao, positive man or negative, Halimbawa, naging mas matulungin, naging creative, yung mga nawalan trabaho, humanap ng pagkakakitaan, di ba? So, maraming mga lumabas na bububuting mga ugali, yung pagmamalasakit sa kapwa, pagtulong kahit na nahihirapan, at yung pagkakaisa para lang magkaroon ng kaligtasan. Pero meron din mga taong nanamantala, Unfortunately, lumabas din yung kanilang kabuktutan at karumal-dumal na ugali, May mga nagsamantala ng lamang, di ba? Sa gayon ay magkamal sila ng sariling kayamanan o salapi. Lastly, ang isang pinatutunayan din ng pandemyang ito ay importante ang pananampalataya. That we cannot live without faith. That we cannot face the pandemic without faith. That hindi lang ito issue ng science, ng politika, o ng ekonomiya. Na ang buhay ay tungkol din sa paniniwala sa Diyos. That life cannot be satisfied by economics or by the world, in fact. That life also needs relationship with God. At marami, nakasumpong
ng kanilang ika nga yung sanity, no? Naiwasan nila yung mapariwara sa kanilang kaisipan dahil ang dami talagang nalungkot, ang daming hindi matanggap ang pangyayari, but they took refuge with God, and it was God and their faith which consoled them. At siguro maganda na yan din ay ating ipamansag. As I've said, all of these, no, were lessons, but we have to go or enter into this new year full of hope and full of courage, no? And of course, as Mary would share to us, full of faith. So tayo tumayo at ipahayag natin ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, isang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya lalang na Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Mariang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay, nilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao, nang may 3 araw na buhay na maguli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at hukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Itinakda ng Diyos ang araw na ito bilang hudyat ng panibagong simula tungo sa kaligtasan at pag-ibig. Itaas natin sa Kanya ang ating mga kahilingan at taimtim na manalangin. Ama ng kapayapaan, dinggin mo kami. Ama ng kapayapaan, dinggin mo kami. Magsilbing gabay nawa ng simbahan tungo sa liwanag at kapayapaan ng tagapagligtas nating si Jesucristo. Manalangin tayo. Ama ng kapayapaan, dinggin mo kami. Maitaguyod nawa ng mga naninilbihan sa ating pamahalaan ang kanilang magagandang adhikain na may paggalang at pangangalaga sa mga karapatang pantao. Manalangin tayo. Ama ng kapayapaan, dinggin mo kami. Maging instrumento nawa ng kapayapaan ang bawat isa upang tuluyang manaig ang pag-ibig at kagalakang hatid ng ating tagapagligtas. Manalangin tayo. Ama ng kapayapaan, dinggin mo kami. Makita nawa ang bunga at yabong ng ating pananampalataya sa kilos at gawa ng bawat Kristiyanong Pilipino habang ipinagdiriwang natin sa taong ito ang 500 taon ng Kristyanismo sa ating bansa. Manalangin tayo. Ama ng kapayapaan, dinggin mo kami. Maghilom at makabangon nawa ang buong mundo mula sa pandemya ng COVID-19. Manalangin tayo. Ama ng kapayapaan, dinggin mo kami. Sa ilang sandali ng katahimikan, ating ipanalangin ang iba pang mga pangangailangan ng ating pamayanan, pati na rin ang ating pansariling kahilingan. Manalangin tayo. Ama ng kapayapaan, dinggin mo kami. Ama, batid mo ang aming pag-iral dito sa mundo. Tulungan mo kaming ipalaganap ang iyong kapayapaan upang maiayon namin ang aming pamumuhay sa iyong magandang kalooban. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Alay namin sa Paskong dumating, pagkakaisa, pagmamahal at kabanalan,
kapwa kapatid. Bubunga ng buhay na iyong bigay. Alay namin sa Paskong dumating, pagkakaisa, pagmamahal at kabanalang taglay. Dalangin namin, manatili kami tapat sa pag-ibig na bigay mo sa amin. Manalangin kayo mga kapatid upang itong ating paghahain ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, sa iyo nagmumula at nagkakaroon ng kaganapan ng tanan. Sa dakilang kapistang ito ni Maria na ina ng anak mong Diyos na totoo, may pagdiwang nawa namin ang pagsimula ng bagong taon at paratingin mo kami sa kaganapan nito. Sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Taas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ngayong pinagdiriwang namin ang dakilang kapistahan ni Maria, Ina ng Diyos. Bukod mong pinagpala sa babaeng lahat ang mahal na birheng totoong mapalad, na iyong piniling maging ina ng iyong anak nung isugo mo siya bilang aming Mesiyas. Sa kapangyarihan ng Espiritong Banal, ang Birheng Maria ay naging inang tunay ng iyong anak na kanyang isinilang bilang liwanag nitong sanlibutan. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo ng walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiisang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, niabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, itong aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman, nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan, iniabot ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi,
Tanggapin ninyong lahat ito at inumin tong kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Pagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y kunitain, sarili ay inihain, bilang pagkain inumin, pinagsasaluhan natin, hanggang sa siya'y dumating, hanggang sa siya'y dumating. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami ay iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Francisco na aming Papa, ni Broderick na aming tagapangasiwa at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ni San Jose na kanyang esposo, kaysa ng mga apostol, ni San Antonio at ang lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen, 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 hallelujah. Purihin ang Diyos, purihin ang Diyos, amen, hallelujah. Amen, 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 hallelujah. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, pahayag natin ang lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. Patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. Huwag mo kaming paintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin na kami ay iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay sumainyong lahat. At sumayin niyo rin. Bigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa.
Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Mga kapatid, narito ang ating Panginoong Kristo, ang Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad ang mga inanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Si Jesucristo ay buhay noon pa mang nakaraan, siya rin sa kasalukuyan, siya pa rin magpakailanman at magpasawalang hanggan. Komunyon espiritual. Aking Jesus, nananalig akong ikaw ay nananahan sa pinakabanal na sakramento. Mahal kita ng higit sa lahat ng bagay at nais kong tanggapin ka sa aking kaluluwa. Subalit sa sandaling ito, ikaw ay hindi ko matatanggap sa banal na komunyon. Naway tanggapin kita ng espiritual sa aking pagnanais na ito at pumasok sa aking puso. Niyayakap kita na parang naririto sa akin at pinagkakaisa ko ang sarili sa iyo. Huwag mo hayaang mawalay ako sa iyo. Amen. Will make peace through dialogue. I do not believe in peace without justice. I will make peace through love. I do not believe in peace without repentance. Lord, I believe in peace because I believe in you. Help me to make peace and be ready to pay its price. Let my life be for peace when I die. May the world receive you, peace, in my sacrifice. I will make peace through prayer. I do not believe in peace without you. Lord, I believe in peace because I believe in you. Help me to make peace and be ready to pay its price. Let my life be for peace when I die.
Manalangin tayo. Manaming mapagmahal, loobin mong sa pagdiriwang namin sa dakilang kapistahan ng mahal na ina ng iyong anak at ng iyong sambayanang kaming nagsalo-salo sa piging na banal ay makapakinabang nawa sa iyong buhay sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Umupo po muna ang lahat para sa ilang paalaala. Patuloy pa rin ang pagtanggap ng mga pledges para sa ating 2M, 4M project. Ito ay isang magandang pagkakataon upang makapagpasalamat sa Diyos at upang maging bahagi ng gawaing pagliligtas ng simbahan. Tuloy ang misyon ng simbahan. Upang maiwasan ang pagdagsa ng sobrang dami ng mga deboto sa Jesus Nazareno para dumalo sa Misa Nobena na ginanap noong ika-31 ng Disyembre at magtatapos sa ika-8 ng Enero. Napagkasunduan ng pamunuan ng simbahan ng Quiapo na ang lahat ng simbahan ay magsasagawa din ng sariling nobena sa karangalan ng Jesus Nazareno. Dito po sa ating simbahan, gaganapin ang nobena sa ganap na alas 5:30 ng hapon. Ang lahat po ay nanyayahang dumalo. Magkakaroon po tayo ng Holy Hour sa darating na Biyernes, ika-8 ng Enero. Inanyayahan din po ang lahat na dumalo. At pakiusap po sa lahat, pakitaas ang mga luhuran bago lumabas ng simbahan. Maraming salamat po, magsitayo na po ang lahat. Sumainyong Panginoon. At sumayin niyo Palain rin. kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. O sa ating pagdiriwang, umayo kayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Ang Pasko ay sumapit, tayo ay magagsiawit ng magagandang himig, dahil sa Diyos ay pag-ibig, na si Kristo ay silang, may tatlong haring nagsidalang, at ang bawat isa ay nagsipaghandog ng tanging alay. Bagong taon ay magbagong buhay, nang lumigaya ang ating bayan. Tayo'y magsikap upang makamtan natin ang kasaganahan. Tayo'y magsiawit habang ang mundo'y tahimik. Ang araw ay sumapit, ng sanggol na dulot ng langit. Tayo ay magmahalan, ating sundin ang gintong aral, at magbuhat ngayon kahit hindi Pasko ay magbigayan. At magbuhat ngayon kahit hindi Pasko ay magbigayan. Kayong dalawa, pagitnaan nyo kami, araw kayo. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. O San Antonio, pinili ka ng Diyos na ipabatid sa daigdig ang iyong kabanalan upang maakit ang marami sa paggawa ng mga kabutihan. Hilingin mo sa sanggol na si Jesus na hawak mo sa iyong bisig ang mahigpit ko ngayong pangangailangan. Samahan mo ako sa aking panalangin sapagkat ang dasal ng isang banal na kagaya mo
ay dinirinig ng Diyos. Pagkalooban nawa ako ng Panginoon ng tanda ng kanyang pagmamahal, pagkalinga at paggabay. Sa tulong mo, naway ipagkaloob niya sa akin ang kaganapan ng buhay at ang pag-ibig na walang hanggan. Amen.